pangarap na maging piloto. During my elementary days, sinasabi ng bawat estudyante yung ano yung pangarap nila. I was shocked when there was one man o student said he wants to become a president of the Philippines. Ako naman po, ang pangarap ko noon ay maging astronaut. Yung iba sa inyo rito, nangangarap din na maging isang piloto, katulad nung pinanood natin kanina, wala siyang kakayahan pagdating sa pananalapi, pero nagkaroon ng pagkakataong naging scholar siya out of 500. Napili siya. Ibig sabihin, kung ano yung pangarap ninyo, ay huwag nyong bibitawan. Kung ano yung gusto nyo. Yes, hindi ako naging astronaut, pero naging scuba diver ako. Naging mountaineer ako, at napuntahan ko ang Asia, Europe, kasama ng Amerika. Ibig sabihin, being astronaut, I explored the world. That is the most important thing. Now, I also believe that everything was created twice. Kung ano ang iyong nasa isip o kaisipan, yun ang iyong magiging kapaligiran. Alam po ninyo, maraming ibon na meron silang pakpak pero walang kakayahang lumipad. Katulad ng kiwi, ostrich, penguin at ilan pang ibon. Importanteng makita natin yon. Pero may mga nilalang, wala silang pakpak pero nakakalipad sila. Katulad halimbawa ng tao. Ang tao walang pakpak pero nakakalipad. Ang tao walang pins o palikpik pero nakakalangoy. Hindi nakakahinga sa kalawakan at hindi nakakahinga doon sa ilalim ng dagat pero nakakahinga sila sa pamamagitan ng oxygen. Totoo ang kasabihan, kung gusto, may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Ang isa sa balakid sa ating panaginip ay ang dahilan. Tayo mismo ang nagbibigay ng hadlang sa ating pangarap. Ang gawin ho natin ngayon ay hawiin natin. Kanina, diniscusan nyo na sabihin natin nasa kalahating milyon ang gagastusin lahat-lahat. Pero tandaan nyo, yung kalahating milyon, napakalaking pera yon nung panahon ko, nung kabataan ko. Pero ngayon, ang kalahating milyon ay hindi na ho ganong kalaking halaga. That is no longer wealth. Ibig sabihin, hindi na kayamanan yon, barya-barya na lamang sa iba yon, at mas madaling mag-raise up ng kalahating milyon sa panahon natin ngayon kesa sa panahon namin noon. Pero tatandaan nyo, ang pinakamahirap sa lahat, kung papaano lilipad ang tao. Ano bang mahirap? Yung kalahating milyon o paano ka lilipad? Yun yung panahon ng Wright Brothers na dating may-ari ng bisikleta, may tindahan sila, pero ang pangarap nila, naniniwala sila na ang tao ay merong kakayahang lumipad sa pamamagitan ng isang bagay na sasakyan. Walang iba nga kundi eroplano. At ang sabi ng mga taong naniniwala sa Diyos, yung iba ho ay naniniwala pa sa Diyos, na ang tao raw ay dinisign hindi para makalipad. Kaya nga wala tayong pakpak. Imagine niyo, wala na silang pera, kinukutsa ng mga religious leader na your dreams is impossible. Your dreams is what? Hindi makadiyos ang iyong panaginip. Minsan, ganun yung tao eh. Tatanda natin, bakit ba magulo ang ambition? Kasi hindi nila nakikita yung vision mo. Pero kapag ang vision mo nangyari na, tulala na lang sila at nga. Ipagpatuloy niyo lang, sabi nga aviation, di ba? Lipad. Nandun yung parang malapit yung salitang, yung sa aviation, madali yung ambition. Pero para sa akin, maganda ang ambisyon kasi kapag ang tao walang ambisyon, hindi aangat ang buhay niya. Kaya mali yung sinasabi ng matatanda, ikaw kabata-bata mo nang, yabang-yabang mo kasi napakataas ng iyong ambisyon. Kaya nga ambisyon, kailangang itaas. Tandaan nyo, evasion, your ambition. At para sa akin, ang ambition, ibig sabihin ay, I am, tapos yung B, instead boy, letter V, ambition. Ituloy nyo lamang yung inyong ambisyon. Hindi natin alam. Katulad ho ng aking pamangkin, kamakay lamang po ay
pupunta siya ng Emirates. Hindi o bilang pilot, bilang isang stewardess. Tatandaan ho ninyo, yung aking pong pamangkin ay maraming pinaglabanan, pinag-applyan, at pangarap niya ay maging stewardess. At ang kagandahan sa kanya, out of 500, lilima lang ata silang napili para maging international stewardess. Sa akin pong maigsing kaalaman o kaunting kaalaman, ang alam ko, dadaan ka muna dapat sa training o yung local bago ka maging international. Pero I was shocked, ganun pala, pwede palang directly, kahit wala kang experience, pwede ka nang kunin bilang na tinatawag na stewardess sa international. Sabi nga kanina ng ating kaibigan habang nagsasalita, isa sa pinakamahal na bayad sa pagiging piloto ang Emirates. Doon po siya, ang training niya sa February sa Dubai para maging stewardess. Ang ibig sabihin lang po ng stewardess, alam naman natin, servant. Yan po yan. Now, tama yung sabi rin kanina ng kaibigan natin, para sa akin nga, ang isang doktor, isang pasyente ang pwedeng mawala. Pero ang isang piloto, marahil 5, 100 mahigit o 2 mahigit, 200 mahigit, depende sa iyong eroplanong minamaneho. Ang nakasalalay sa iyong mga kamay at paningin at sa iyong skills. Now, eto ngayon ang maganda. Ang kagandahan, yung kalahating milyon, hindi na yun mapag-uusapan natin. Sabi nga, maganda rin ay pwede mong bayaran yun unti-unti. Pero sa halagang 7,000 plus ay pwede ka nang lumipad sa eroplano. Hindi mo papaliparin, kundi sasakay ka. Pambira, alam naman natin yung pagpunta lamang sa Davao, pagpunta sa Cebu, kung gaano nakamahal ang pamasahe. Samantalang dito, lilipad ka na at pinag-uusapan pa na pwede mong isama ang mahal mo sa buhay. At ang maganda ron, lilipad ka na, matututo ka pa sa bagong skills. Tatandaan ho natin, isang pribileyo ang ibinigay ng ganitong sistema kung paanong silaban mag-spark ang pangarap natin. Paliparin natin ang ating pangarap. Hindi natin alam, isang araw, lilipad tayo, nakasama ang eroplano, kasama ang maraming pasahero. Tatandaan nun natin, ang sabi nga, hindi mo pwedeng kainin ng buo ang isang elepante. But you can eat an elephant one bite at a time. Marahil, ang sistemang ito is one bite a time para paliparin mo sa impapawid at ikaw ang piloto dito sa eroplanong ito. Dahil kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay na po, Sir Ed.